ng tao yun. Mas nakafocus nga ako dun sa mga bagay na hindi mabili ng pera, mas mahirap yun eh. Ganun. Parang yan, may solid ka na crew, hindi mo mabili yan. Priceless. Love and loyalty ka ng mga babae mo, hindi mabili yan. Respect ng mga ibang G sa'yo, hindi mo mabili yan. Yung mga G na nagmamatter sa'yo. Oo, mga G na nagmamatter, hindi mo mabili yan. Yung tikas mo, hindi mo mabili yan. Yung swag mo, hindi mo mabili yan. Yun yung mga, mas gusto ko yung mga ganun eh. Pero parang madali lang yan. Kasi may nakausap ako mayaman, sabi niya, huwag ka ganong sa pera, masyado mabahala dyan. Yung tanga nga, yung mayaman, madali lang yan. Kung ano yung nasa iyo ngayon, yan ang priceless. Kasi may mayaman na punta sa bahay ko. Okay. Gusto niya magpaturo sa, milyonaryo talaga to, dollars. Okay. In dollars. So, gusto niya magpaturo sa akin about sa relationship. Kasi sabi niya, lahat, Milyonaryo siya sa business, failing siya sa relationship. Parang gano'n. basically, ang sabi niya, lahat nasa akin na. Pera, kotse, bahay, lahat na. Patek, lahat na. Pero wala ako nang nasa iyo yung ganyang klaseng relationship na maayos na relationship. Maraming pupunta sa bahay ko na gano'n, mga dollar millionaires, mga hindi Pinoy. Nagpapaturo lang sila ng gano'n sa akin. Game na yun. Sabi niya sa akin, yung kung anong meron ka, priceless. Kung anong meron ako, makukuha mo yan. Yung tanga, nagkakapera eh. Pero yung sa'yo, mahirap maano yan. Kaya nandito ako para magpaturo sa'yo. Yun. Kaya, nagtuturo din ako ng mga ganun. May mga nagpapakonsult sa akin, mga alam ko, ganyan. Yung consultations mo, paano yun gumagana? Paano ba? DM, ganyan. Or sa Telegram group ko, sa free Telegram group ko. Yan. Free Telegram group. Anong Yeah. pinagkaiba ng free sa paid? Yung paid, nagkikita-kita kami talaga dun. Minsan nakakasama nila kami mag-dinner, mag-coffee. Yun, Okay. mas exclusive na grupo yun eh. Yung free, mas madaldal ako dun, pero hindi lang ako nakikita. Pero mas madami akong sinasabi dun. Sa free. Yeah, sa free. Okay, tas may exclusive Yung treatment din yun. Yung 2Gens exclusive namin, yun mas mas nakikita-kita Magkano kami. yun? Is it monthly thing? Is it... Parang 2.5 yata every 3 months sa ngayon ha. Okay. Pero pag tumagal yun, magiging monthly na yan. Quarterly? Okay. Ngayon, ganun lang. Ganun lang siya sa ngayon. Pero balang araw, maglalabas kami ng mga course, ng mga alam ko talaga. Inaayos lang namin ngayon yung pagkaplano nun eh. Pero maglalabas. Kasi kung yung itong mga dollar millionaires pumupunta ng bahay ko para magpaturo, ibig sabihin meron Paano pa akong yung hindi alam. makapunta sa'yo, no? Ibig sabihin meron akong alam na dapat din malaman ng iba. Na of value. Na kaya nilang bayaran nga eh. Yeah, ganun. Okay. So, gagawa ka ng courses. Ito, bakit sobrang dami mong free game na binibigay sa mga kanta? Sobrang dami mong free game na binibigay sa mga podcast mo, sa content mo. Every time na nagva-vlog ka, tapos may sasabihin kang free game, parang hihinto yung oras, tapos magdadrop ka ng game. Bakit? Minsan nga iniisip nilang game yun, pero sa akin common sense lang yun eh. Parang icing lang siya eh. Alam mo yun? Icing lang siya. Kung makikilala nila ako ng malalim pa, yun talaga parang, mga ano sila. Nung nakaraang gabi lang, may nakipag-meeting sa akin na foreigner din siya. Kilala siya sa internet, pero hindi siya sa Pinas kilala. Gusto lang din niya kumuha ng wisdom sa akin. Hanggang tulala siya eh. Yep. Yung mga ganun sinasabi ko, hindi na nalalaman ng mga tao yun. Ng iba, kahit nga sa free Telegram group ko, hindi sila nakakarinig ng ganun sa akin. Yung malalim talaga. Yun, ang mga nakakarinig doon, yung mga kaibigan ko, yung mga nagbabayad sa akin. Yun yung mga nakakarinig nun. Ang galing lang kasi na-position mo yun ng ganun, tapos kahit ang daming taong hindi nagigets. May mga taong nagsusubscribe, naniniwala, sumusunod, bumibili. Yeah. Marami talagang di nakakagets nun. Nakita mo yung comment section ko sa Facebook, 99% hate, di ba? Sipin mo yun. Lahat. Pati sa TikTok, ganun, 99%. Sa Instagram, medyo okay pa eh. Pero umaabot na rin yung mga ulupong dun eh. Pero sa Facebook, pag tinignan mo, talagang hate. Yung dami, matitindi yung mga sinasabi nila sa akin, di ba? Parang ganun. Dami hate sa akin eh, no? Wala eh. Kakaiba yung pinapakita mo sa lahat eh. Tsaka wala kang takot ipakita yun eh. They hate me cause they ain't me. Ken, yeah. They hate us cause they ain't us. They ain't us. Ang dami, no? Inang yan, parang most hated ako minsan, no? Pag tinitingnan mo sa internet, most hated, ganun. Pero ang galing kasi parang feeling ko naman, may mga sakuna, may mga ganong problema, di ba?
Tapos biglang lalabas yung balita tungkol sa'yo. Yun yung nagbabalance out ng internet eh. What you mean? What you mean? May mga malalaking balita, may mga may negative na lalabas nangyari. sa akin na ganun, Tapos merong nangyari tungkol sa'yo, ikaw yung pag-uusapan. Yeah. Parang nababalance out yung sistema. Pero alam mo tol, mula nung dumating ako sa ganyang level na, pag nakakita na ako ng kwento mula sa ibang celebrities, yung mga ganun, o ano man, hindi agad ako naniniwala na. Kasi naranasan ko na maging, ako yung nasa kwento sa pinag-uusapan ng bayan, kasi hindi totoo. Yung pinag-uusapan nila, malayong malayo sa katotohanan. Nagmumukha lang siyang totoo kasi hindi ako sumasagot eh. Tsaka maraming nagsasabi. Yes, maraming nagsasabi at kilala akong hindi sumasagot kahit anong mangyari. So, pag nakakita ako ng ibang artist o ano man na nalalagay sa controversial na shit, hindi agad ako naniniwala kung isang side lang yung narinig ko. Kailangan ko munang marinig yung kabilang side. Tsaka ako magde-decide siguro kung maniniwala ako o hindi. Pero yung mga tao kasi isang side lang, enough na sa mga tao marinig nila yung isang side eh. Kaya nga, ang dali nilang mauto kung iisipin mo eh. Paano madali mauto? Tol, isipin mo maniniwala ka sa isang bagay na isang side pa lang naririnig mo. Pero may kwentong lumabas tungkol sa akin. Sinabi ng rapper na to or ng vlogger na to, ano man. Hindi pa nila narinig yung side ko pero naniwala na sila sa sinabi niya to. Isipin mo kung... Anong tawag mo sa mga ganun? Adbots, mga ganun. Ganun. Adbots sila. Adbots, ganun. So, isipin mo yung tula, di ba? Nagigets mo? Ako hindi ako ganun eh. Ganun ka kadaling mauto. Sobrang nauto sila. Tol, grabe talaga. Yung mga balitang lumabas sa akin, napapailing na lang ako. Layos ako totohanan nito. Parang yung alam lang ng mga to. Pero bakit di mo pinagtatanggol sarili mo? Ba't di ka sumasagot? Kailangan ba sumagot? Hindi ko alam eh. Tsaka parang swerte sila pag sinagot ko sila eh. At saka pag kami sinagot kang isa doon, parang obligasyon mo na rin sagutin sumagot lahat. No? Oo, sumasagot pala si ano, di ba? Tsaka yun nga, swerte sila pag sinagot ko sila. At tsaka ano ba ang goal nila? Mapasagot ako. Ang goal nila is kuhain yung attention ko eh. Wala naman sila ibang goal. Yung goal nila, kuhain attention ko. Ba't ko ibibigay ngayon? Diba? Imagine mo, sumagot si Jesus Christ. Tangina, what the fuck? Sumagot si Jesus Christ sa akin. Diba? Kaya hindi ko ibibigay yun. At plus, tol, eto nga tol eh. Iligay mo yung sarili mo sa sapatos ko ah. Okay. Tingnan mo kung paano ko mapapasagot. Paano ko mapapasagot kung yung life mo, ang sarap-sarap na nangyayari sa buhay mo. May 2 kang girlfriend sa bahay. Tapos, yung pinaghirapan mo na empire, unti-unti mo na nakikita yung mga resulta. Okay. Tapos, nagkakapera ka na. Nagkagawa mo na yung mga masasayang trip. Nakakabili ka na ng trip na masasaya. Hihinto ba ako sa kalagitnaan ng araw kong yun? At sisilip ako sa page nila. Sa sinabi ng taong yun. Imposibleng magawa mo yun eh. Sobrang sarap ng trip mo eh. Imposible talagang masilip mo pa. Like, imposibleng ganahan ka para sumagot sa kanila. Na sobrang amazing ng life na nangyayari sa akin. Wow. Diba? Imposible talaga siya. Yung ibang tao, kaya sila napapasilip sa ganun or sasagot sila sa ganun kasi wala namang nangyayaring maganda sa buhay nila. So pag sumagot sila sa ganun, yun yung peak ng araw nila. Yun yung pinaka nagpataas ng emotions ng araw nila yun. Dahil umpisa pa lang, plain lang, parang ganun. Biglang drama, tuwan-tuwa sila dun sa drama, focus sila dun sa drama yun. Kaya sila invested dun. Bakit ayaw mo sa ganun? Kasi lifestyle yun, mindset yun. Bakit hindi ganun? Mukha kasing tanga talaga eh. Like, hindi siya G. Hindi siya astig. Hindi astig na makipagsagutan. Magdadadada kayo dyan. Walang tao makakapagpagalit sa akin na magla-live ako at magsisigaw-sigaw ako sa phone ko. Yun, parang ibang level na yun. Isipin mo, galit ka, mag-live ka, tatanggulin mo yung sarili mo. Nako-control ka ng emosyon mo, no? Mukhang tanga nga yun, isipin mo eh. Kung kita mo lang yung sarili mo, may hawak kang phone, gaganon ka. Mukhang tanga talaga tol, hindi siya G. Ganon. Iniisip ng mga tao, may pakialam talaga ako sa mga ganon. Malayong-malayo. Basta ang kulit lang na nangyayari. Akala lang nila, nakikita ko sila. Alam mo bang wala pa akong nakikitang content na against sa akin, napapanood? Ni isa wala. Natumama sa akin pero wala akong tinapos. Ni isa, 100% wala akong tinapos na content. Kahit pag ano ka nagba-viral yan, wala akong tinapos talaga ni isa.
mamatay man ngayon, yung isa wala. Ganun mo pinoprotektahan yung kinukonsumo? Wala akong sa pinoprotektahan, hindi pinoprotektahan. Hindi kailangan, kasi pag yung pinoprotektahan, parang babasagin ka nun, kailangan mong protektahan. Hindi ko pinoprotektahan, mukha lang talagang tanga. Hindi ko lang trip yung ganung clown shit na ganun. Oh, Hindi siya G. Nai-guess mo? So, isipin mo to lahat, itong mga ibang taong to. Magre-record sila ng video Okay. against sa akin. Set up nila yung camera, pag-isipan lang ko yung sabihin nila, 10 minutes, 15 minutes, o ano man. Tapos hindi ko mapapanood. Yung iba nga, kaya gagawa sila ng mga diss sa akin. Ito, patama ko to kay Pugoy. Isip pa siya ng rhyme, ano kayang rhyme dito? Magbuo siya ng energy nun, ano kayang magang rhyme dito, ganyan. Tapos hindi ko mapapanood. Sipin mo yun. Nakakaawa yung side nila eh. Nakafocus ka dun sa gusto mong focusan. O kumbaga, nag-e-effort sila. Isip mo kung gaano kawak yun, tol. Tatry mong kuhaan yung attention ng ibang lalaki. Isipin mo kung gaano ka cloud shit yun. Feeling ko yung... Di ba? Feeling ko kaya, ewan ko yung naging part din yun ng fashion eh. What you mean? Part ng game. Na? Dati parang nagko-collect ako ng sapatos. Tapos na-realize ko, college to, na-realize ko, tangin na lahat ng sapatos ko, ang bumati, lalaki. Eh wala naman akong paki sa kanya. Ano yung kailangan kong gawin parang babate, babae? College to Yeah. Yun, parang ganun eh. Doon mo siya nakita eh. Parang bakit mo, parang nako-compare ko lang doon, bakit ka gagawa ng isang bagay para lang kunin yung attention ng lalaki rin? Para saan? Walang reason eh. Wala akong maisip na reason kung bakit ako bibili ko to. Iipunin ko, titipirin ko yung baong ko para lang makuha ko yung, ang angas naman yan. Pwedeng obsessed na sila sa akin eh. Kasi, kuya try nila kuha yung attention ko, hindi ko binigay. Ngayon lalo silang magigigil. Ano kayo pang gagawin ko para makuha yung attention nito ni Kuy Kuy? Okay. Hanggat sa na-trap na sila doon sa sarili nilang mundo yun. Sabay ako naman, palutang-lutang ako doon sa swimming pool ko. Di ba? Ganun, nasa Taiwan kami, nag-milk tea kami doon. Sabay yung mga ibang tao, tatry nilang kuhain talaga yung attention ko ba? Paano hindi nababasag yung chill mo? Paano hindi nababasag? Sabi mo, hindi nababasag yung chill mo. Paano hindi nababasag? May nagsabi sa akin dati, may nakita akong kasabihan dati. Kumbaga sa Tagalog ay, tanga lang ang tao na mapapatid sa mga nasa likod niya. Okay. Galing. So, kaya ko hindi sila titignan kasi nasa baba ko sila eh. Pero kung yung magto-talk shit sa akin nasa taas ko, pakikinggan ko yun. Baka tama talaga yung sinasabi niya eh. Pero yung nasa likod ko, ano ang point na unahan ng kita eh. Diba? Hindi kita lilingunin kahit anong mangyari. Yun ang ano. Okay. Kaya yung mga iba, tol, yung ibang tao na yung sa tingin ng mga tao na kuwari ikaw, feel mo na against ka sa akin, ganun. Okay. Right? Against lang siya sa akin, pero hindi ako against sa kanya. Which is you have the peace of mind. Yeah, parang ganun. Pag nagkita kayo, wala sa'yo yung guilt. Walang guilt sa akin. Pero para sa akin, ayaw mo sa akin Gets? Syempre. You have to acknowledge that, syempre. Yeah. Kaya pag parang may mga, let's say kunyari, kaya may mga rapper na nagsasabi na may beef si ganito, beef si ganyan, beef kayo ni Kuy Kuy, blah 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 blah. Matatawag mo bang beef yun kung isa lang ang nagpa-participate? Hindi ako nagpa-participate. Beef ba yun? Hindi beef yun. Imaginary beef nila yun. Feeling nila, ka-beef nila ako. Pero imaginary beef yun. Feel. Parang si Stan ni Eminem. Feeling niya may bigat yung mundo niya kay Eminem. Di ba fan siyang ganun? Feeling niya ganun. Feeling niya may pakialam si Eminem sa kanya. Wala naman talaga bandang huli. Hindi naman siya nakita ni Eminem eh. Yun ang nangyayari nun. Imaginary yun. Imaginary beef. Ano yung nangyayari? Ano yung square ng mga tao? Ano yung bilog? Anong pinagkaiba ng mga yun? Ano yung mga shapes? Ano yung ano yung ibig sabihin nun para sa inyo? Para sa akin di ba ang square pinaka-boring na shape sa lahat yan, square, kakapantay. Yun, ganun lang, boring, plain, boring, normal. Yun ang square para sa akin.